malakas yung sounds ng ano, plano. Lalaki yung sound. Gaganda. Gaganda ng kulay ng mga tilapia. Kulahan talaga yun. Pataba. Gaya. Pero yung malaki yung isda. Ang dami dyan. Palang araw po. Narito na kami sa ilog. At gaano pa. Kalawan sila. Lahat kami na ispat na sa lupa. Marami dito. Marami dyan. Jackpot dyan. Pag nag-prepare kasi ako sa dito, masabi. Dyan ka na lang. Ang dami eh. Bubulabog kaya. Mabubulabog yan. Din yung bahayan nila dati oh. Prepare ko na. Baka takbuhin ko eh. Tingin mo lang. Kasi yung dalaga niya, pag nakaramdam, tatakbo. Ay ano, alangoy. Tatakbo na naman, may paa. And yung buses ko po ay medyo garagdal pa. Pero magaling na po ako. Ano lang, kunting tahol-tahol na lang, batok-batok. Yung batok-batok. Yung batok sa amin, sa Ang probinsya, laki yun oh, parang may dalaga. tahol ng aso yun. Yung batok. Sa Indonesia, ubo, pag batok. Grabing galawan no. Ano talaga yun? Nasa gitna sila, yan po yung ano niya oh. Kaya mo ba yan? Yung prepare mo yan, masisira. Sasabit sa mga ano, mga damo. Hindi pa tayo makapagsalita ng mais kasi yung ano po natin lalamunan parang ano, parang siyang may sugat. Sugat ba yan? Oops. Kaya huli mo na. Muntik pa tayong madulas. Huli yan. Dami yan. Dito ko sa luha, kaso man nakita ko, may puno. Diyan sila nagtatago eh. Dami talaga yan. Tawan eh. Galawan na oh, ang dami. Ito lang, dito ka. Eh, dito pala tayo nasarapan dati na. Ito ba? Ayun po, huli oh. Ang dami. Grabe huli yan. Ay, ito na, ang laki ng ulo. Grabe yung huli mo. Ang lalaki. Ang kulahan. Saan mo magtatanggal yan? Sa taas. Ayan eh. Ayun naman. Yun ang pisto naman namin nilakay. Ay, may patungan dito. Paraan niya ng Pilipino. Para pag mapuno na yan, pwede mo na tanggalin. Hindi na lang, no? Oo. Parang ang boses natin ano eh, parang dambuhala ngayon ah. Buhala kasi ano po, nagbibinata. Iba po kasi yung panahon, tignan nyo po. Salamat po sa nag-advise sa akin na magmumog ng asin, luya, ganyan. Dami mga advice. Listerine, mouthwash. Laking tulong po. Yun yung ginagawa ko pag sinisipon ako. Pag sinipon naman ako, ano, yung asin, binabasa ko yun. Ayun tawag dun, ginagawa ko siyang tubig na maligam-gam. Mumumog mo. Hindi, i-ano ko dun sa, Amoy. sa ilong. Dami. Hindi ko inaamoy, parang siya yung pinanghugas ko. Pwede yan. Pag ganun, kapag raninos na. Saka pag, yun pa, minumog ko pa yun yung ano eh. Iba kasi pag yung may sakit ka sa sipon, sa lahat ng trabaho, grabe, irritable. Kung ako ganun, talagang tumutulo. Yung bagong ano pa lang, yung parang masakit ang ulo. Tapos bagong labas nung sipon sa tubig. Yung sipon na parang tubig. Dire-diretso yan. Tulo eh. Luluwa Babasa ka yung dun. face mask ko. Tapos sakit sa ulo. Laki oh, winawasak talaga yung lambat natin. Sinisira no. At taba. Yung mga huli. Puno Isang yun. piraso nito, 1 kilo. Ay, Mabilis lang ang puno yung timba dyan. 2 piraso 1 kilo. Yun po yung itsura niya, kulay pink dito. Tapos yung ulo niya, mamula-mula. Ito mga gusto kong tilapia. Ano dyan, mula-mula. Mamula-mula. Hindi dyan maitim-itim. Pag maitim-itim, ano siya, hindi ko muna papansinin. Unahin ko kainin yung pula. Ito yung favorite ko eh. Pambigay yun kay Ethan, yung mga maitim. Paborito yung Ethan eh. Parang ano mo lang parang inayawan mo yung itim, ibibigay mo lang. Yung isang pisnit, bukod ni Ethan yung kanya itim, ng kanyang ano,
Babanatan. Ito yung sinasabi ko pala bro, yung pumunta ko ng palengke. Ito yung ginugulay nila. Oh yan, unti. Ito nga. Sabi ko sa'yo. Nagtaka ako nun eh. Ginugulay pala to. Yung nabigyan ng 100,000 na piso na senior na 100 years. Oh. Yan daw yung panlako nila sa tinunang labuyo. Sa kaping labuyo na sabaw. Yung white. Kaya ang ano na, 130 na yung iba. 130. Yung gulay-gulay sa paligid. Oh, grabing huli yan. Saan ka ba? Sa taba no? Puno agad ang isang timba. Hirap lang po yung ano, yung aming biscuit pero nagagawa ng paraan. Grabe yung mga aeroplano to. Meron dumodumada. Siyempre po tayo sa nangyayari sa buong bansa. Pero lalo, ang dami po dumadaan. Mga nasa Middle East, ingat po kayo dyan. Kahit po mga ano nangyayari ngayon dyan na mga hindi natin alam kung anong nangyayari. Ay alam natin yung nangyayari pero hindi kayo magsasalita ng ano kasi hindi po yan allowed sa YouTube din kung yung content namin ay isda. Baka maban pa yung aming channel na ganyan. Kaya limitado ingat po lang. kami. Limitado lang Limitado yung po yung aming about sa ganyan. manood na lang po kung gusto na lang po, manood na lang po sila ng balita. Oo. Pero yung mga ibang balita, fake news naman diba? Diyos, saka yung salitang GIRA, pag nagbanggit ka nun, nadidetect yan. Kasi ngayon matindi ang ano nila. Matindi ang kanilang pag-investiga sa ganyan. Lalo na dito kung sa bansang to. Ay. Yan, puno po agad isang timba. Isang timba lang, ay isang hagis pa lang yan. Oh, grabe laki. Ilagay mo sa baba dyan bro. Para makalangoy pa sila. Ayun po. Tali mo. Bah, grabe. Nasa 7 kilo. Hindi. Siyam. 7 na kilo. Baka bahay lang naman ng tilapia yan. Huli mo na yan, dami yan. Nauna yung buntot bago ulo. Ano yun? Yung isda. Nang ba nakaganyan yung ano, isda, nalutang. Gumalo siya eh. Grabe yung isda yan. Ang grabe, dami na naman. Dami na naman. Nandito sila. Sa gilid-gilid lang. Malaki. Oh, laki oh. Oh, Kaya huli natin. Grabe yung isda yan. dami na. Isang ano kanina. Pamilya. Ang buwan pa. Ano yun? Ano yung tawag dyan? Buwan-buwan. Ay, hindi buwan-buwan. May carp pa. Ata yan eh. Silver carp. Ang dami oh. Oh. Isang timba na naman yan. Isang timba na yung nahuli niya nandun po sa gilid. Tapos may isang timba ulit. Kaya pa. Agad pa yan. Sabang marami pang isda. Hanggang po natin. Lalaki uli na nahuli natin. Pangalawang hagis ba to? Mapangalang hagis pa lang yun. Tignan nyo po, mga green. Green, tilapia. Ito lang pagtatanggal pag yung pagtanggalan. Utay lang. Unti-unti lang matatapos din yan eh. Utay sa inyo? Sa amin utay. Unti-unti. Unti-unti, otay-otay. Pares lang yun no. Ayan. Nasa bulsa sila. Ngayon ibubuka natin. Ayun. Ang ganda. Ang ganda talaga ng mga isda. Magkakaparehas lang yun no. Oo, mga ganun ang kulay. Oh. Nahuhulog na lang sila. Mga good size yung nahuli mo. Kanina yung nahuli mo, yung mga jumbo. Ngayon ay Good size. sakto yung size. Pero may mga malalaki din sa taas. Ilalim mo ito, mga laki. Nahuli mo yung mga kabataan na gumagala. May batahan. Ayan no, labas na. Sa bulsa na sila lahat. Ayun. Ayan, Hindi matag. Ayan. ayan natin. Pag gumalaw yan, katakas yan. Ayan no. Sabi. Laki oh. Buti na lang, may paas dito. Ano talaga to, matarik po Buti talaga. lang may pa ako. Grabe naman yan. Buti na lalong paaniitan. Ayun no, ganun. Hindi may pa. Ang lalaki, naipon sa isang bulsa. Ito maliit, takol natin yan. Pero sa atin, pwede na ito sana oh. Ang paksi oh. Tuwang-tuwa na tayo dyan eh. Pag ganyan kaliit. Pero sa atin kasi dito sa Taiwan, eh, sobrang sagana. Malaki natin yan para ma-enjoy niya yung life. Makapangitlog pa siya. Ma-enjoy na rin yung yung buhay niya sa ilog. Nag-aalala pati yung nanay niya. Nag-aalala. Pabili lang suka. Hindi ko nabalik. Ano kayo, maniwala yun. Pag uwi nung maliit na yun, sabihin niya nahuli siya ng tao.
Oo, Baka hindi maniwala yung yan. nanay, no? Kasi ang mga bata, hindi nagsisinungaling yan. Baka ano, Yun no? yung ano, yung dyan sila naniniwala yung mga matatanda. Paniwalaan yung nanay niya. Oo. Pero may palo siguro yun. Kasi na-late eh. Huli ko eh. Saan ka galing? Depende rin siguro sa ano, Sa nanay. sa tanong yung sagot. Bakit siya na-late? Kasi yung mga iba kasi pinapakinggan muna yung anak bago sila magsalita. Pero namang ano, yung Kung diretso gutom na yung palo na, nanay, hindi na tinatanong. Oo, Saan ka galing? Ayun na yung pamalo. Grabe yung dati kami. Nagpunta kami bundok dati. Sumama ko sa Kuya Saldi ko, yung pinsan namin. Hindi ako nagpaalam. Uwi na namin hapon. Nag-aalala na pala yung tatay namin. Uwi namin, may dala na sentron. Sabi, ligo kayo. Ligo muna kami. Pero alam na papaluin kami. Naglagay kami ng nasuot kami ng maong na pantalon. Grabe. Oo. Tapos naglagay kami ng karton sa puwit. Ilang kami, 3. Ako yun sa pinadapa kami. Lahat kami may karton sa puwit. Hindi alam, para hindi masakit. Di ba naririnig yun? Pagpalo ng tatay ko kay Kuya Saldi, lagapak, rinig yung karton eh. Pagpalo doon kay Kubitong, lagapak din, rinig karton. Pagpalo sa akin, lagapak din. Imbis na 3 lang yung palo, naging 6. Kasi may Wow, karton sa puwit. Times 2 na. Gabing kabataan yun. Pero bihira kami paluin. Bihira ko paluin tatay. Kaya takot kami. Isang tingin lang nun, talagang ano lang. Yun. Sunod na. Sa akin, hindi pa ako pinapalo ng tatay ko dati. Isang salita ng tatay mo, lapit ka. Oo. Sunod ko. Saka yung salita ng mga tatay dati, ano talaga, powerful. Mayroong prinsipyo. Ngayong bata ngayon, yung bata ngayon, parang ano na eh. Sino na yung mas matapang ngayon. Dami ko ng plano. Hindi marinig yung boses na yun. Grabe dumadang, dami ah. Daming dumadang talagang nandito. Ang laban. Ito kaya, bali na. Hindi, maraming isda dyan kanina eh. Ayan no, hagis bro. Hagis, chayo. Huli mo na yan. Ang dami yan. Agad. Diyan ba yung may sabit? Wala. Marami yan. May gumagalaw dyan eh. Wala. Nasa loob sila. Nasa ano lang, ibabaw. Nakuha mo na yung mga pulahan. Yung pulahan. Diyan na pala sila. Nakatakas pa uy. Ayun no. Sayang, dapat dinive ko. Grabe naman yun. O yan eh, wild pipino yan eh. Oo. Tayo. Nakahuli na naman. Ang nahuli natin sa pangatlong hagis ay 4. Pero malalaki. Pangapat pa, katlo pa lang natin yan. Ha? Pangatlo, pangapat. Pangatlo. Pangatlo pa lang eh. Laki oh. Oh, pulahan. Tataba no. Ang vitamins ng ilog. Ano bang mas marami dito, yung silver carp o yung golden carp? Golden carp ang marami kasi mabilis ang buhay kasi yung isang... Libo din bang inanak nun? Ha? Libo din? Oo, pero Yung ano, minutes hindi lang. mapagbantay kasi yung silver carp eh. Pag nanganak yun, bihira nila bantayan, kaya pabayaan na niya. No, hindi Hindi kagaya ng katulad tilapia. tilapia sa karpa na saka, binabantayan talaga niya kaya yung mga predator hindi makain. Lalo dalag, matindi yan sa anak. Bantay sarado talaga niya. Natapang din ng dalag eh. Mga bahay-bahay lang pala yung naapakan mo. Ayan, chayo. Huli mo na lahat yan. Sana kasabit. Ang dami din. Dami dyan. Ay, po doon. Nakailan lang dumaan na yung naririnig natin. Mas malakas yung sounds ng plano. Lalaki yung sound. Gaganda. Gaganda ang kulay ng mga tilapia. Pulahan talaga eh. Sige. Pataba. Gaya. Grabe yung Kulay isda. kulay. May nahuli ka pang bulag? Bulag rin yung Bulag yung tilapia. isa. Kaya pa. Ayan no. O yung huli oh. Saling ko na mula dito. Pataba. Yan, sasarin ka pinag yung kaintin pa yun. Kami nga sa pispan. Sabi talaga ng plano. Malakas po yan dito sa personal. Kung kayo na dito sa ilog, malakas po yung tulog. Kaya? Thank you. Ako po yung hihina pa, medyo ang hihina.
Hindi ako nagkakain. Walang kain. Matabang ang lasa ko pag yung kagagaling sa sipon. Pag may sipon ubo. Hmm. Grabe. Yung bigat na. 25 kilo na yata ito. Grabe oh. Para kang nag-harvest sa pispan. Buhayin natin. May isa pa dito, isang timba rin to. Lalaki din oh. Mamaya putik-putikan na ako nito pagpapasan. Oh, yan na. Ito pa. Last. Dati matagal din ang buhay ng tilapia no. Oo, tagal na. Kaya pag binigay na natin dun sa kanila, buhay pa rin. Puris na puris pa. Sa palengke kaya pabayaan lang ito sa baba. Minsan. Buhay pa rin siya. Nayan din eh. Tagal ang buhay eh. Baka mahuli mo dito yung rina ng tilapia bro, bibigyan ka ng ano, pagkakataon na lumangoy sa ilog yung hindi ka na kailangan na ano. Oxygen. Oo, may oxygen ka na sa loob. Meron sa amin dating ganun, si Kuling, tawagin Kuling. May Bakit? hasang siya sa ganito. Pero nakakatagal siya, mga ano, parang 20 minutes yata. Ang tagal naman yun. Tagal na. Pag ahon niya, ang dami nang huli. Grabe, 20 minutes, kaya niya. Oo, kung totoo yun, sabi ng matatanda eh. Pero nakita namin, tingnan dito sa kanyang ano, tinga, mayroong butas na parang hasang. Doon. Yung gamit, yun talaga ang mamamana sa amin, paano ang gamit niya. Pag nagbibenta siya, minsan 10 kilo, malalaki ang huli niya. Jackpot pag ganun. Pag aahon siya, ang dala niyang huli, minsan 10. Ayan, nakarami siya sa ilalim ng tubig. Pinapanood din ako dun sa dagat din. Yung namamana rin yung mga malalaki. Di ko alam mo yung mga Amerikano ata na yun, yung malalaking tao eh. Oh. Sa dagat na pupunta sila sa baba. Pinakababa ng dagat. May oxygen. Wala. Yung parang ano lang sila. Ayun na. Tawag dun. Yung may ano lang silang hose na konti. Oo. Para pahingahan na. Grabe yun. Pero matindi yun, pag daming namamatay sa ganyan, pag yung pinulikat, kailangan talaga lagi may kasama. Pag ganun. Minsan kainin ka ng pating. Grabe. Pag ganun. Nalaki kasi ng mga halimaw sa ibang sa dagat, mga halimaw na isda. Di masarap lang lasa ng pating. Ano siya, malansa. Hindi ko alam kung pating yung nakain natin dun sa ano, sa resto dati nung nagpakain si Natanyang. Baka mayroon na doon. Shark, grabe masakit. Meron yun, nakakain ako. Shark spin nga, kinakain eh. Ate, ito. Malansa siya. Smoke, ano lang yan, smoke shark. Para siyang pinausukan. Ito po, ang laki-laki po nito. Tingnan nyo. Kaso bulag. Pero mataba. Pero Pero hindi natin buhay pa yung kukunin. isang mata niya. Yung isang mata, meron. O, bulag na rin yata. Pakawalan po natin. Pakawalan mo. Laki niya, siguro po mga dalawa niya, 1 kilo. Sa atin yan, tuwang-tuwa dyan pag nahuli na. Kahit bulag yan, kahit may sugat yan, kakainin. Nakahuli nga pala kung buwan-buwan na malaki. Ay, buwan-buwan. Karpa na naman, no? Karpa. Ano? Ito, laki. Ipunin ko na ito. Malaki. Pwede na ba yan? Ito yung pinakamalaki na nahuli ko. Pinipinturahan din kaya yung ano, yung kulang tulay na yan. Natatanggalan na rin, no? Pinturahan yan. Dati nung dating ko, bagong-bago pa yan eh. Baka sa kapintura niyan, matindi. Ito isa. Ito ko yung hirapan eh. Sumabit ba siya sa ano niya? Hindi naman ata sumabit. O yun, Laki. lumabas naman siya. I-fix ko po sa inyo. Ano naman minsan dyan? Yung Buntis pandigma. ba? Eh, malit lang po siya, no? Grabe. Sura niya. Yung pandigmaan niya na dito, may lagari siya rito. So, silver siya. Kukunin ko na po ito. At malaki na siya. Ang bibigyan sa Indonesia na kadorm nila kay. Gusto nila yan, eh. Papaksilin Mga niya. Tapos karpa, lalagyan ng maanghang, no? Ang dami nilang mga seasoning. Yung nilalagay. Sa atin kasi, ayos na yung lagyan mo Sa atin, ng luya. konting luya. Sibuyas bawang lang eh. Pwede na eh. Ayan, okay na po ito. Tingnan niyo po yung huli. Tapos isang timba. Kaya kita na itong timba na may lambat. Yan, no? Grabe. Ito nasa 25. Ito nasa 7. Ang daming huli, ah. 32 kilo. Puta, dito kilo yan. Ito po. Sige po. At uwi na po kami nila kay Ethan para ma-dispose na ito. Yan, God bless po sa inyo. Salamat sa suporta at prayer. Dito na po ako sa bahay ngayon at magluto na tayo. Yan. Medyo po pagod mag-fishing kasi kagagaling din sa matinding labanan sa company. Pumasok na nga po pala kami, tapos na yung Chinese New Year. Back to normal uli, trabaho, bahay, tapos
pag may time, fishing. Yan. So, lutuin na po natin yung tilapia. Isa lang po yung kinuha ko, tapos yung ibang putahe po ang luto ko. Yan. Ano po yung hiwa ko nito para mabilis, para medyo maluto. Lalagyan ko siya ng braiding. At bumawas din po ako ng mga kamatis na nahihinog na. Marami po akong kamatis sa ibabaw ng rep ko. First time ko po maglalagay ng braiding. Yung madali ang luto lang po tayo. Ala Saudi Arabia. Prito na po natin ito. Yan, salang na po natin itong kawali na may mainit na mantika. Kaya na pa yung pinapainit. Yan, dito tayo sa kitchen natin na maliit. Na sariling gawa. So, lagay na po natin ito. Kung pwede na ilagay. Yun. Yan. Nilagyan ng braiding. Gusto kasi natin medyo crispy yung labas. Mas marami din po siya mantika. Tingnan natin po, baka pwede ng bite ka rin. So, hindi natin papasunogin ito. Okay, handahan lang. So, malaki yung isda. Hiwa tayo ng ating gagamiting ricado. Magsasarsyado po tayo. Yan. Sibuyas. Simpleng luto lang po ito. Kung ano yung nasa kitchen, ating gagamitin. Yan. Sibuyas, saka luya, saka kamatis, saka itlog. Yun lang po yung ricado natin. Yung garlic naman, ay powder. Masarap po pag may luya. Lalo ganito na medyo may ubo pa ako. Pero pagaling na. Kaya salamat po sa mga nag-advise. Hiwa po tayo ng mga kamatis na nakuha natin sa ilog. So, napakarami pong kamatis sa ilog. Ang tawag po dito sa Saudi Arabia ay shakshuka. Yan. Pag-pray po natin ang Middle East. Saudi Arabia, tapos yung Persia o kaya Iran. Dati kasi yung Iran, Persia po yan. So, noong unang panahon, so malaki pong labanan po yan. So, marami po mga nadadamay ng mga civilian. Yung mga Pilipino. May namatay na nga pong isang kabayan natin sa Israel. Na, siya, caregiver. Nagbabaka sakaling makaahon sa hirap. Maghanap buhay sa ibang bansa, pero yun, kasamang palad na sawi po siya. At ako po, may kapatid ako sa UAE. At nakaka-chat ko nga lagi. At sinisend sa akin yung mga nagliliparang missile. Kasi pag nauwi siya sa trabaho niya, grabe, kitang-kita talaga nila yung missile. Tapos yung bumabagsak na mga debris, yun ang nakakatakot. Sa kalapit ng trabaho niya, may bumagsak. Sabi ko, ingat yan. Kung maaari, huwag na kayo pumasok. Pero tuloy para ang operation. Pero maganda daw naman yung UAE. Maganda yung depensa. So, sabi ko, ingat na lang po lagi. Tapos yung passport, lagi nyong itabi. Lagi kasama sa inyong lagi nyong dalhin yung passport ninyo. Para in case. So, pray lang talaga ang kailangan. Lalo dito sa Taiwan. Sa Taiwan? Komplikado rin. Pero mas komplikado sa Middle East. Sa Israel, yan, Amerika. Sa mga UAE, sa mga Saudi Arabia, yung mga malalapit sa lugar na digmaan. So, alam ko walang kapayapaan yung iba, hindi makatulog. So, tawag lang po tayo sa kay Lord. Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Pag-pray natin yung mga mahal natin sa buhay. Hindi lang yung mahal natin sa buhay, yung mga naglalaban-laban na bansa. Yan. Nahiwa na po natin yung kamatis. Ngayon po itlog. Dalawang itlog lang katapat ito. Ito lang natin. Asin, paminta. Yan. Okay na po ito. At mamay ating lulutuin na. Makita nyo po yung pagluluto nito na natutunan ko sa Saudi Arabia. Tinatawag na shakshuka. At nag-golden brown na. So binabalik-baliktad lang po natin para hindi masunog. Tapos meron po tayo nitong nabili natin sa junk shop ng 3 piraso nito, nasa 20 sa piso. So may hangin po siya para yung amoy po ng isda doon pumunta. Hindi pumasok sa kwarto. Yan, luto na po yan. Patay na po natin yung apoy. Yan, luto na po tayo. Hindi na natin hugasan po yung kawali. Para may ricado po siya ng isda. Para may lasang isda. Luya. Basta naman na yan. Kamatis, sibuyas. Bisa-bisahin lang natin. Powder. Yan, tama na yun. Medyo naamoy na po yung sibuyas. Lagyan natin ng tubig na 4 na kutsara. Para mas mabilis lumambot po yung kamatis. Lagyan po natin ng asin. Kung gusto nyo po maanghang, sili.
Mas masarap po yung siling sariwa. Ano po ito, yung flex. Pag medyo malapot na po yung kamatis, pwede natin ilagay yung itlog. Ayan. Ayan natin. Lutuin na po natin yung itlog. Yan, patay na po natin. Ito na yan. Ayan, ito na po yung ating isda. Ayan. Kasi itong ating hasyado, dito natin sa gilid. Yung iba, nilalagay po sa ibabaw ng isda, pero hindi na po natin lalagay. Partner po talaga yan, sa Saudi Arabia ganyan. Tapos may basmati rice, sarap. Yan. Wow, sarap. Kain po tayo, kain. Yan. Hindi ko na po inalis dito yung laptop ko, kasi wala pa po akong labisang pagpapatungan po ng laptop, yung opisina ni Bro Alvin. Ito yung napanalunan ko speaker, lakas. Napanalunan ko sa Wawa. Father God, maraming salamat po sa maghapon na ginawa mo sa aking pag-iingat. Salamat sa pagmamahal. At salamat din po Lord sa blessings na ito na pakakainin ko ngayon, maging kalakasan sa akin. At salamat sa galingan na binigay mo sa akin. Ganun din Lord, salamat sa mga viewers namin na pinagaling mo sila at iningatan mo sila at pinagpala mo sila. Ganun din Lord ang aking mahal sa buhay, aking pamilya. Lagi mo Lord silang hawakan ng iyong kamay. Thank you Lord. Panalangin ko Lord sa lahat ng bansa na nakaranas Lord ng digmaan. Palakasin mo ang loob nila, ingatan, at itas mo Lord ang puso ng lahat Panginoon ng mga leader Panginoon bansa na magkaisa sa inyong pag-ibig. Hindi na Lord alam ang mangyayari, ikaw nakakaalam ito at inaalad mo lahat para purihin ka. Lord, salamat. This is my prayer in Jesus name. Amen. Kain po tayo, kain. Tikman natin yung wala pala akong serving spoon. Sandok pala at may orange na bigay nila kay Ethan. Yan. Tikman po natin itong itlog muna. Kuha tayo. So, tikman natin. Medyo mainit na po rin sa Taiwan kaya medyo pinapawisan ako. At medyo mag-aranggal yung buses ko, matamlay. Kasi kagagaling ko po sa ubo. Tikman natin yung itlog. Ang sarap. Tilapiyang malaki. Ayun, grabe. Hindi na po ako nag-usawan kasi bagay talaga itong itlog kamatis sa usawan na rin yan. Taba, grabe. Dami. Yan sa mga nasa Middle East, Saudi Arabia. Ingat po kayo sa mga nasa Amerika, Canada. Sa lahat po ng mga apektado ngayon ng gera. Kung hindi man apektado tayo ngayon, mag-pray po tayo. Kasi iba po yan, maraming bansa po ang makikialam sa digmaan na yan. Hindi pa ako magsasalita ng marami about sa digmaan yan kasi may mas magagaling po dyan na mga vlogger at mas may nakakaalam. So, ang tanging hiling ko talaga, pray lang po tayo. Yan. Pag-pray po natin yung mga leader po, unang-una mga leader ng bansa na itas ni Lord yung kanilang puso. Yan. At security ng ating mga mahal sa buhay. Kasi hindi natin alam mangyayari. Tulad ng Pilipina na namatay sa Israel. May nakapasok na missiles. Namatay. Ano siya? OFW. So masakit po yan sa pamilya niya. Kaya lagi natin po isama sa panalangin yung mga mahal natin sa buhay na nasa malalayo. Kahit po yung sarili natin ay akala natin safe. Pero hindi natin alam ang bukas. Kaya lagi tayo magpasalamat kay Lord. Saka hilingin po sa Kanya yung yung protection lagi. Kasi pag inallow talaga ni Lord na malaig po talaga yung digmaan ng World War III, dahil po apektado. Kahit hindi po natin, kahit po walang kasalanan, madadamay. Yung sinisin nga po ng kapatid ko yung mga video nung nagbabiyahe sila. Bumabagsak yung mga debris. Grabe. Parang, sabi, kuya, parang fireworks na dito. Grabe yung usapan namin na So hindi ako nagpapakita sa kanya na hihina, natatakot. Sabi ko, pray ka lagi. Kung maaari, huwag ka muna pumasok. Kasi iba po talaga pag nasa sitwasyon na gano'n, yung nakita mo ng mga fireworks na ganyan. Fireworks pa nga lang, nakita mo na dami liwanag. Ayun talaga, parang fireworks na pag bumagsak talaga, isang building kayang itumba. Kaya hindi po basta-basta biro po yung nangyayari ngayon sa ibang bansa. Lahat tayo ay may Diyos po. At hindi naman pagalingan niya ng prayer. Basta po, sambitin lang po natin sa Panginoon. Ingatan mo Lord sila. Kaya bahala. Basta panalangin po na parang tatay niyo yung
si God. Nagsusumbong kayo sa Kanya na hinihingi niyo yung gusto mangyari sa ganun na lugar, sa ganung bagay. Sabi, Lord, ingatan mo Lord ang kapatid ko doon, ingatan mo Lord ang aking mahal sa buhay doon. Palambutin mo Lord ang puso ng Israel, ang Amerika, ng mga leader, ng Iran. Ikaw ang bahala Lord, masunod Lord ang iyong kalooban. Pero kahit anong pray natin ng ganyan, pinapakinggan tayo ni Lord. Kaso mayroon talaga siyang mas binibigay niya yung best. Yung prayer natin minsan hindi nasasagot. Pag tayo mawalan pag-asa, ay mahina ako kay Lord. Si Lord, meron siyang mas the best na bagay na gusto gawin, kaya nangyayari minsan yung ganyang gera. Hindi lahat ng gera ay masama. Minsan ina-allowed po yan ni Lord para makalaya yung iba na alipin na ng kasalanan. Ina-allowed minsan ni Lord ang gera para makalaya yung iba na nasasaktan o na nakakulong o nahihirapan. Kaya sabi nga sa Bible, di ba may passage doon, nagpapaulan siya sa mabubuti at masasama. Ibig sabihin, kung may nangyayaring digmaan dyan, minsan ina-allowed dyan ni Lord pero hindi niya kagustuhan. Ina-allowed niya para makalaya yung iba na alipin na at nahihirapan na. O yun po yun. Mas mabuti hindi natin hawak ang isip ni Lord. Infinite si Lord. Kung baga nangyayari yan, minsan prophesy, o kaya talagang dapat mangyari yan para may gustong palayaan si Lord. Lahat ng ginagawa ni Lord ay mabuti. Lahat ng nangyayari. Hindi natin alam. Basta prayer tayo, Lord. Let your will be done. Pero ingatan mo Lord ang aking mahal sa buhay. Pinapanalangin ko na mga leader ay lumabot ng puso. Makilala ka. Itigil ng digmaan. At balik na po kami sa trabaho. Umpisa na naman kami magtrabaho. At may bago po kaming kasama na bagong empleyado. At kanina nag-start. Kala namin hindi napapasok. Kasi ilang weeks nang hindi pumasok eh. Dapat papasok siya nung nakarampa. Pero kanina nag-start siya. At batang-bata pa siya. Parang kagagraduate lang sa school. Kaya naalala ko nung bago ako na walang alam sa machine. Siya kanina nangangapa rin. Tapos natulog siya ng pagkakain kasi namin alas 12, mga 15 minutes yung kain. Tapos meron kaming folding bed, papatulogin taga, lights off. Lahat kami nakapagsauli na ng cellphone kasi alauna na. Lahat magtatrabaho na alauna. Siya tulog pa. Nakailang gising yung kasama niya. Bumula, tapos tutulog ulit. Tapos ginising ko, tinapi ko sa siko. Nagmulat. Sabi ko, wake up, wake up. Nagmulat sa pikot ulit. Tapos tinapi ko ulit, yun. Tawa na lang siya eh. Kala siguro niya sa bahay pa siya. Ganun yung mga first timer, mga sanay po hindi pa sanay sa trabaho. Napapasubra yung tulog. Napapagod. Yan. Nag-aral-aral siya magsukat-sukat nung hindi pa siya marunong mag-macro. Basta zero talaga alam niya. Wala pa siyang trabaho. Sa lahat po ng nasa ibang bansa, nasa Pilipinas, panawagan ko po, ipanalangin po natin yung ating mga mahal sa buhay, yung mga OFW, lalong higit. At paksama po sa prayer yung mga leaders po ng bansa na kapayapaan ni Lord ang pumasok sa puso nila. Kasi hindi po biro yung girang yan. Kahit nasa Pilipinas tayo, pag nag-umpisa yung mag-gira yan, damay-damay po lahat yan. At marami pong luluha. Marami masasaktan. Marami mangungulila. Kaya po prayer po tayo. Hindi po biro yan. Yan. Sige po, God bless po sa inyo. At ingat po kayo. Kain lang po ako. Yan, God bless po.